Papunta kami ngayon ng Lake Paco. Yan hapon. Ano na yan? Sinamahan tayo ni JB guys. Kasi taga dito siya. Kumbaga master niya yung lugar na to. Woo! Grabe, basang-basa na ako. Woo! Patay ka talaga dito pag marami kang dala. Like mabigat na bag. Mahirapan ka talaga dito pumunta. Especially maulan pa. Yan. Diretso lang Brad, diretso lang dalam. Salamat. Mga specimen! Nandito na yung Lake Paco dito sa Barangay Cabladan. Samahan niyo ako! Well, ay maman ko rada ko. Ragaw ka no. Gusto na mo kita ang ano pako. Ay naga-vlogging mo. Mga specimen, dito na tayo sa Barangay Cabladan, dito sa Lake Paco na sinasabi nilang tinagong dagat. Guys, nandito na ako. Wow, for the first time, ang hirap ng daan papunta dito, especially maulan, madulas, tapos maraming putik. So, tingnan nyo yung nangyari sa akin. Kahit may kapote ako guys, basang-basa yan. Ito yung itsura guys ng Lake Paco. Woo! Grabe! Hindi basta-basta yung dinaanan namin guys papunta dito. Worth it talaga guys, yung lahat ng pagod, ng hirap na makarating dito. Maganda naman pala talaga dito sa Lake Paco guys. Sinabi nilang tinagong dagat. Huh? Grabe! Tapos may mga balsa dito, may mga tao din dito guys, mga taga dito yan sila. Tapos dito namimingwit sila ng isda. Punta natin yung bata. Tingnan natin guys kung may nabingwit na siya. Tingnan nyo guys, kahit namimingwit siya ay nakakapote pa rin siya. So alam naman natin, ayaw natin magkasakit. Diba? Yun no. Ang hirap pumunta dito. So may ano kayo to, may dakop ko isda. Tingnan natin yung isda. Ito daw. Wow, oh, laki. Yung mga isda din, no? Yan. So, i-secure muna natin yung ating gamit at saka yung ating trapal. Doon tayo magsiset up ng ating trapal. Woo! Yung mga balsa dito. Ganda dito, guys. Shit. Ito yung tinagong dagat. Woo! Good afternoon mga ka-specimen, welcome back sa ating bagong vlog. So ngayon, nandito kami sa Lake Paco Lake, natatawag nila dito na tinagong dagat, dito sa Barangay Cabladan sa Sibalom, Antique. Wala ngayon si Greta kasi may trabaho siya, pero wala siya ngayon, kaya ako na lang muna yung nag-check ng lugar na to kasi nagpaplano kami na dito kami mag-camping. So yung aking masasabi lang guys, sa experience namin papunta dito, syempre ang hirap talaga. Basta makakita ka ng mga ganitong lugar, expect mo na yan guys na hindi madali yung pumunta dito.
Mabuti na lang at nandito yung classmate ko na si JV Abago na taga rito. So, sinamahan niya ako na makarating dito sa Lake Paco. Ang hirap guys, especially pag marami kang dala, backpack mo, tapos maraming mabibigat na mga gamit. So, hirap na hirap ka. Tapos kanina, ang lakas ng ulan, ang dulas ng daan, tapos maraming putik, yung feeling na parang may dagat kang dinadaanan, ganun. Tapos hirap mag-balance kasi nakakapote ka, naka-pants ka, tapos may backpack ka, ang bigat, di ba? Pero worth it din guys kasi nakarating kami dito ng safe. At yung masasabi ko dito guys sa Lake Paco, napaka-nostalgic na klaseng lugar kasi feeling mo virgin na virgin pa rin siya kahit 2024 na ngayon, di ba? Like, oh my God, technology. Pero dito wala kang makikitang technology. No? Rainforest talaga. Kaya nga inulanan kami kanina kasi literal na rainforest. Inulanan kami while we are heading our way here. May mga natawag silang green shells. Yan no. Akala ko sa dagat lang to eh. Hindi ko na-expect na meron pala dito. Yun, wala na yung fog. Diba? So, may mga isda dito. Hindi ko alam kung, basta walang buhaya dito, so no worries. Sagana ito sa wildlife. Like, ibon, mostly ibon, ahas, syempre. Ayaw ko nang i-mention, baka makakita kami mamaya, no? So, I hate snakes. Meron din pala dito silang water lily. Yan, no? Yan. Kung makita nyo. Yan. Yan, kung makita nyo lang yung water lily. Diba? So, safe din daw maligo dito. Kasi ganito talaga yung kulay ng tubig. Pero yun nga lang maputik siya. Siyempre, ano ba na-expect mo dito? Kasi lake nga, di ba? Kaya yung mga tao dito ay naniningwit lang sila. Hindi ko alam kung naliligo din sila dito. Pero nakaligo na kami sa ulan. Okay na yun. Ayun guys, ay magtitimpla kami ng kape kasi nga basang-basa kami. Tapos uwi din kami mga after 1 hour siguro. Para hindi kami abutan ng dilim. Kasi nga rainforest yung aming dadaanan. Mga specimen, tingnan nyo si brother, oh, parang may kinukuha siya dyan. Ibang klaseng shell, no? Parang hindi siya green shell. Hindi kasi lumalaki ito eh. Malaki ito na ano. So, natural habitat dyan. Eh, Sarap ilutuin to. Kumukulo na yung tubig natin, guys. Magkape ulit tayo. Sarap ng ulan dito, mga specimen. Sobra. Yung trapal ko, oh. Tapos i-brew natin. Decidido talaga mga specimen si brother na kumuha ng shell. Maraming shell dito eh. Yan oh. Parang tahong siya. Di pa ako nakatikim ng shell dito sa Lake Paco. So curious ako kung ano yung lasa ng mga tahong dito. Perfect. So dito lang natin yan lagay sa kanyang chinelas.
Ito yung giant. Giant mas clam. malaki yan. Mga ganitong ano. Mas malaki. Yeah, oh, mas malaki yan, oh. Hmm. Tapos yung ito. Pwede mo to i-open. Kaya tawag lang igi. Ah, ito yung igi. Igi daw, igi. Eggy. I don't know how to call Kaya that. ito open. Kaya natin open. Yan. Okay. Oops. Ito yung naman lang. Nasaktan ba siya, brother? Oo, medyo nasaktan. So, pwede pa yan lutuin? Oo, pero medyo makunat to. Mapunat na? Medyo makunat-kunat. Yung ano dito magluto nila, minsan diretso nilang Sa kumukulong tubig? hindi kasi kapag sa kumukulong tubig mas Ah, kumukunat. So, ano dapat? Like, Dapat minsan iba ang ginawa nito prito. so iba pala yung pagluto Oo. ng ganyan kumpara Oo. sa mga ordinary na mga shells. Pero di ko lang alam kung ano bang ginagawa sa iba dito na pagluto na para maging malambot. Pero ito karamihan. Kasi lumiliit to kapag niluluto. So wag natin i-try baka hindi ma-dissolve sa ating stomach. Sige, kape muna tayo. Tingnan nyo ka specimen, no? Ano yan nakuha nila? Ano tawag kan? Ah! Aruan. Taruan? Wow, laki oh. Oo. Nakita ko kanina tumalon dyan oh. Tapos dinakip ni brother. Laki ng haruan no? Wow. Aruan. Daraan nyo. Sabi Hindi. Naran nyo. inyo, inyo. Dagan sa balay nyo, tatay. Daplian nyo. Inyo. Hindi na. Nagaw. Harap na yung marang. Mas kinalan mga tay. Hindi na lang. Mas kinalan mga tay, daplian lang tay. Yun, manay. Ay, di daraan nyo. Sunod lang kami. Mabalik pa mga kami dyan. Pag mamunit kita tay. May dugo ah. Ura, sa ba na. Sige. Thank you. Magtampisaw muna kami dito sa Lake Paco. So ingat lang tayo kasi maputik dito. Uy! Uy! Ano yung tinapakan ko ang dulas. Tapos may ano to yung mga water lily dito. Parang may ano kunda dito, brada. Yung ambience parang nasa ano tayo nasa South America, Amazon River. Ay, bad mga umlad ba? Nung wag mag ano ba? Ay, Water lily kapag water lily yan? Oo, pag bumuka. First time ko makakita ng water lily. Close up, wait, ano ba to sa ilalim? Natatapakan ko, gabi yung putik. Nakatakot. Yung kanyang stem, Stem niya pala to. Oo, Okay, patay na to. papatay na. Dito daw, mga specimen, may mga Taiwan shell dito or natawag nilang Lake Paco, green shell. Try mo kung ano maabot mo yung sa ilalim. As in putik talaga? Sa putik sa putik. Ayoko brad. Ayoko na mga ganyan. So, pauwi na kami mga specimen. Babay tayo tatay. Tay! Babay ah! Balik na kami! Talong man! So, si tatay dito yung Guardia Civil. Kasi siya yung mas malapit dito na bahay. Siya yung nakatira. So, siya yung nagbabantay ng Lake Paco.